Eto pong si Congressman Rodante Marcoleta, pumalag daw po sa pagtutol ni Tito Sen or ni Senate President Tito Soto at dito pong si Secretary Boying Remulla sa witness protection daw ng mga diskaya or na itong mag-asawang diskaya. Ang nakakapagtaka kasi dito, bakit masyadong nag-aalala etong si Senator Rodante Marcoleta dito po sa mga diskaya? Di ba, dyan ako mga kababayan napapaisip. Kasi unang-una, tama nga naman yung sinabi ni Tito Sen. Bakit natin bibigyan ng protection yung mga yan? Unang-una nga mga kababayan, may kailangan silang ibalik sa mamamayang Pilipino. Bilyon-bilyon yung pera ng mamamayang Pilipino na napunta po sa kanila. So paano natin pagkakatiwalaan yung ganong klase ng tao? So ngayon, pakinggan po natin etong nakita po nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel. I-play na po natin mga kababayan. Anyway, shoutout po kay Tol Chris Ulo ha. Thank you bro sa panonood. Pumalag si Senador Rodante Marcoleta matapos tablahin ang kanyang hiling na gawing state witness ang tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sara Diskaya. Partikular niyang niresbakan si Senate President Tito Soto at Justice Secretary Boying Remulla. Yan ang agenda report ni Hannah T. Bakit po nila ginag-judge yung sworn statement? Wala pong sino sa amin ang pwedeng mag-judge, not even the Senate President. Nangatwiran si Senator Rodante Marcoleta tungkol sa pagsulong niya ng witness protection para sa mga diskaya. Hindi kasi pinirmahan ni Senate President Tito Soto ang request niya last week para ilagay sa witness protection program ang mag-asawang sina Sara at Curly. Para kina Soto at Justice Secretary Boying Remulla, kailangan daw munang ibalik na mag-asawa ang kinuha nila sa gobyerno. Pabor ba kayo doon mga kababayan? Eto kung kayong tatanungin, pabor ba kayo doon? Na bago ilagay sa witness protection program, eto po mag-asawang diskaya ay balik muna nila yung pera ng mamamayang Pilipino, yung bilyon-bilyon na piso na napapunta sa kanila. Eto, kasi kung titingnan po natin, tama naman yung sinabi dyan ni Tito Sen. Kung ako ang Senate President dyan mga kababayan, sa akin ibalik nyo muna yung pera, bilyon-bilyong pera na napapunta sa inyo. Bago ko kayo ilagay bilang, bago ko protektahan yung inyong mga sarili. Ilagay sa witness protection program. Diba kasi sa totoo lang mga kababayan, dyan natin makikita kung talaga nagsisisi sila eh. Unang-una, balik muna nila yung bilyon-bilyong pera na napapunta sa kanila. At dapat hindi sila mamili sa mga pahayag tungkol sa flood control scandal. Tama. Po sinasabi ni Senate President, nagmamadali daw po ako na mabigyan sila ng witness protection program. Yun po yung sinasabi ng batas eh. Pag hiningi nila with their consent, sapagkat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadali. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa na yun? Lahat po ng aking ginawa na aksyon ay naaayon naman sa batas na umiiral. Provided that the recommendation is approved by the Senate President. Pinuna pa ni Marcoleta si Remulla dahil bago pa man daw kumanta ang mag-asawa, may naging pag-uusap na raw sila tungkol sa paglitaw ng witnesses na kalaunay sinuportahan ng kalihim. Alam niyo naman si Secretary Boying Remulla, matalikong kaibigan yan, matagal kami nagsama sa House of Representatives. So pinanghawakan ko yung kanyang sinabi sa akin. Hindi rin nakaligtas si Soto sa pasaring ni Marcoleta. Ako nga pwede akong magsabi na baka siya yung may pagkukulang ba't niya ginadjans eh. Sapagkat alam ko yung mga diskaya, kalaban ng pamangkin niya sa politika. Nako, pati si Tito Sen mga kababayan at saka si Mayor Vico Soto, dinamay pa ni Senator Rodante Marcoleta. Parang pinapalabas niya kasi dito na kaya hindi pinirmahan ni Tito Sen yung request ni Senator Rodante Marcoleta na ilagay sa witness protection program etong mag-asawang diskaya ay dahil hindi pa makamove on etong sina Tito Sen. Kasi nga nakalaban ni Mayor Vico Soto eto pong mga diskaya na alam naman po nating lahat na pamangkin po ni Tito Soto. Ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, tapos na po kasi yung eleksyon. Tapos na po ang eleksyon, tama na po pamumulitika. Malayo pa yung susunod na eleksyon, 2028 pa. Parang ang dating kasi dito, masyado naman atang pinupolitika etong issue po ng flood control mga kababayan.
kung saan pinapalabas pa nga dito na kaya daw ganon, yung naging desisyon ni Tito Sen dahil nga daw nakalaban ni Mayor Vico Soto, eto mga diskaya. Maliwanag naman Ang request lang naman mga kababayan ni Tito Sen at ni Secretary Boying Remulla, ibalik muna yung bilyon-bilyong pera na napapunta sa kanila para makita nga natin kung sincero yung sinasabi po nitong mag-asawang diskaya. Hanggat hindi po nila ibinabalik yung bilyon-bilyong pera na napapunta po sa kanila, paano natin nga naman pagkakatiwalaan itong mga binabanggit na salaysay o salita nitong mag-asawang diskaya, lalo na at may mga butas nga yung binitawan po nilang salita. Katulad na lamang yung sinasabi ko sa inyo kanina na mga binanggit na mga kongresista nakapapanalo lamang pero nabanggit na agad nakaugnay o may kinalaman sa isyo ng flood control pamula pa noong 2022. Kasi doon sila nagsimula Diba? Tsaka nakakapagtaka dito, bakit 2022 lang kayo nagsimula na na sa 2022 nyo lamang sinimulan na isiwalat yung mga bagay-bagay, 2016 nga kayo nakakuha ng proyekto sa gobyerno. Doon pa lang mga kababayan, mapapaisip na kayo na medyo parang may mali sa sinasabi ng mag-asawang diskaya. So paano nyo ilalagay yan sa witness protection program kung napakarami ng butas ng kanilang mga sinumpaang salaysay? So ngayon ituloy pa natin. Inisa-isa niya ang di umano'y patama ni Soto sa kanya bilang dating Senate Blue Ribbon Committee Chair. Nitong nakaraang linggo, dumaan sa kudeta ang Senado nang palitan ni Soto si Senator Cheese Escudero sa liderato, dahilan para mapalitan din ang committee chairmanships. Bago ito, tinawag siyang hindi magaling mag-imbestiga. Pero sila nga po ang may pasaring rito Abogado ka nga, hindi ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Saan po nila nakuha yun? Sino po ba yung magaling? Bakit tayo magkukumpara? Inakusahan din ni Soto na edited daw ang affidavit ng Diskaya couple na siyang naglantad ng mga mambabatas na umano'y tumatanggap ng kickback sa projects nila. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya? Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Ituloy na po agad natin yan kasi sinagot po ni Secretary Boying Remulla ito pong mga binibitawang salita ni Senator Rodante Marcoleta. At ayon po kay SOJ, Boying Remulla, hindi daw siya nangako mga kababayan kay Senator Rodante Marcoleta na gagawing state witness ito daw pong mga diskaya. Kaya maliwanag ang sinasabi dyan ni Secretary Boying, hindi siya nangako kay Senator Rodante Marcoleta. Ito i-play po natin. Hindi umano nangako si Justice Secretary Crispin Remulla kay Senator Rodante Marcoleta na gawing state witness ang mag-asawang diskaya. Ayon kay Secretary Remulla, bagamat nagkausap sila ng senador, hindi niya ito nangangahulugan na umaayon na siya sa gusto nito. Tama! Kasi baka akala ni Senator Rodante Marcoleta porkit nakipag-usap sa kanya, eto pong si Secretary Boying Remulla at nagkaroon nga sila ng pag-uusap, baka akala niya siguro mga kababayan umaayon na. Eto pong si SOJ sa mga sinasabi or mga kahilingan ni Senator Rodante Marcoleta. Gaya nga po ng sinabi dito ni SOJ, hindi siya nangako kay Senator Rodante Marcoleta para gawing state witness etong mag-asawang diskaya. Tsaka kung matatandaan nyo, di ba may tinalakay nga tayo na mga kontraktor na gustong maging whistleblower. Pero may binanggit po doon si Secretary Boying na bago po mangyari yon, kailangan ibalik muna nila yung bilyon-bilyong pera na napapunta po sa kanila. Actually, gusto ko tanongin sa kanya kung meron recording ng usapan namin. Ayan o. Kasi we spoke on the phone for a few minutes. And is that supposed to mean that I already committed to make a state witness somebody I've never met in my life? Binigyang diin pa ni Secretary Remulla na may prosesong sinusunod ang pagkonsidera para sa state witness. I cannot take it for somebody that porque hiningi, ibibigay ko na. Hindi po yun, wala po sa power ko yun. Hindi po ganun ng Witness Protection Program. It does not emanate from a request of the chairman of the Blue Ribbon Committee and saying, parang gawin mo itong state witness. It cannot happen that way. Ayan.
O, di ba? Okay, pakiramdam ni Senator Dante Marcoleta, mukhang napahiya po ata siya dito. Kasi hindi nga porket mga kababayan hiningi nga naman kay SOJ na gawing state witness eto mag-asawa, ganun na lang kadali na gawing state witness po yun. Kung matatandaan nyo nga, I think siguro may 3 linggo na yung nakararaan buhat nung natalakay po natin ito. And then nabanggit ko pa ngayon mga kababayan sa The Big B, sabi ko nga, merong isang contractor na willing maging whistleblower. Kaso nga lang ang kahilingan ng Department of Justice, ibalik muna yung bilyon-bilyong halaga ng pera na napapunta po sa kanila dito sa contractor na ito na willing maging whistleblower. So ngayon, kung titingnan ninyo, sigurado yung tinutukoy na contractor dito, yan po yung mag-asawang Diskaya siguro. Ngayon, ang gustong mangyari ni Senator Tito Soto, mga kababayan, ni Senate President, at saka po nitong si SOJ, ibalik muna yung pera. Kahit ako, pabor ako dun Balik nyo muna yung pera. Bago kayo bigyan ng proteksyon, mga kababayan. Bago kayo ilagay sa witness protection program, balik nyo muna yung pera para malaman natin na talagang nagsisisi sila. Diba, ang problema, wala namang ibinabalik na pera Tsaka mukha namang hindi nagsisisi. So paano nyo gagawin na ilagay sa witness protection program yung mag-asawa kung may mga butas nga yung binibitawan po nilang salita? So kayo, mga kababayan, ano po ang opinion ninyo? Sa palagay nyo, dapat ba mga kababayan na ilagay sa witness protection program etong mag-asawang Diskaya kahit hindi nila ibinabalik yung bilyon-bilyong halaga ng pera na napapunta po sa kanila? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan. At ngayon punta naman po tayo mga kababayan dito naman po sa isa pang topic na nakita natin na kung saan ito ay post mga kababayan ni Coach. Ni Coach Jared. Sabi dito mga kababayan, total mahilig si Alan Peter Cayetano sa Bible verse. Ay quote natin ang verse na pasok sa sinabi niya tungkol po sa sarili niya. Yung John 8:44 mga kababayan. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth. Sabi dito mga kababayan, for there is no truth in him. When he lies, he speak his native language, for he's a liar and the father of lies. So ngayon kung titingnan nyo, medyo nabutasan yung mga salita na binibitawan po dito ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasi meron po siyang binanggit mga kababayan na isang salita na sa sobrang pagmamagaling niya, siguro hindi niya na-control yung bunganga po niya at ito po yung nasabi po niya. Sabi dito, umamin din sa pagiging corrupt. Resign now para kumpleto ang repentance o pagsisisi. So sabi dito mga kababayan sa News 5, kung titingnan nyo, sabi ni Alan Peter Cayetano, as a people, hindi ako nagpi-finger point. We all are guilty from both buying to cheating, stealing, and lying. Important repentance. Yun mga kababayan yung sabi dito. Importante, repentance. Yan po yung sabi dito mga kababayan ni Alan Peter Cayetano. Ay di sa madalit salita, umaamin ka na nagbo-vote buying ka. Umaamin ka na nag-cheating ka. Umaamin ka mga kababayan na nagsisinungaling ka. Diba? Ayan o. Sabi niya nga dito, maliwanag naman o, na naka-quote in quote. Diba? Lahat daw sila guilty. So, ibig sabihin, guilty ka rin. Nagsisinungaling ka pala. Senator Alan Peter Cayetano. Sa bagay, hindi pa rin po ito bago. Kasi biruin nyo nung nangako siya ng 10,000 para sa bawat pamilyang Pilipino, natupad po ba yon? Diba hindi? Kasi nga, sinungaling siya. O baka sabihin, libelous yan. Maliwanag nga na hindi nga nangyari yung 10,000 bawat pamilyang Pilipino. So paano magiging libel yun? Ibig sabihin sinungaling talaga siya. Hindi niya tinupad Diba? So ngayon kung titingnan nyo, maliwanag dito, as a people, hindi ako nagpi-finger point. We're all guilty from both buying to cheating, stealing, and lying. Ang importante, repentance daw. Ibig sabihin, ginawa mo yan. Tapos ngayon mo lang nasasabi na nagsisisi ka kasi nga nagawa mo na. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, nung pumutok po yung issue na yan, syempre pumutok yung issue na yan
Ngayon, naghuhugas kamay na. Etong si Senator Alan Peter Cayetano. At ayon po dito sa News 5 Everywhere, Senator Alan Cayetano may paglilinaw sa mga nasabi niya sa isang vlog. So ito, i-play po natin. Hindi po ibig sabihin nun na hindi natin nakahabulin ang mga naging corrupt. Hindi po ibig sabihin nun yung ghost projects, paninikel, extortion, hindi natin hahabulin. Di ba? Kasi nga, and then, syempre minsan 1, 2 a.m. tayo yan yung gusto kong makita kung paano ka magganon. Syempre, pag nagsasalita to, feeling perfect eh. Vlog, so mabilis ako magsalita. So whether mali ang pick up or twist or minsan naman, the way I said it, kasalanan ko. So when I said everyone is guilty, ang ibig ko sabihin po doon, walang inosente. So nung sinabi kong vote buying, sabi ko, nangyayari pa rin sa ating bansa. Hindi ganyan yung pagkakasabi mo. Diba? Kaya hindi ka nagpipinger point kasi nga, syempre yung mga vote buying na ganyan, mga cheating na ganyan, kahit hindi mo naman sabihin, alam na ng mamamayang Pilipino yan. Diba? Kayo, Senator Alan Peter Cayetano, alam na ng taong bayan yan. May pagkasinungaling po kayo kasi napatunayan na po ng taong bayan niya nung nangako kayo ng 10,000 bawat pamilyang Pilipino. Hindi nangyari. Diba? Hindi nangyari. Ang daming umasa no ng mga kababayang Pilipino natin. Hindi nangyari yun. Ngayon, kita mo, nagko-cover up ka na. Kita mo, nililinis mo na yung sarili mo. Hugas kamay ka na. So whether 10% yan, 30%, 50% ng mga lugar sa Pilipinas ay may vote buying. Wala naman pong 100%, di ba? Sabihin, kahit maliit yung town, walang 100% doon. So, what I'm saying is that, kung sasabihin ng... Tinamahan ka lang siguro sa sinabi ni Coach eh. Siyempre, ikaw ba naman mga kababayan? Di ba? Tamaan ka ng ganun-ganun. Biruin nyo, napakabilis niya magsalita. Minsan, yung sinasabi niya, pagbubulgar na sa kanyang sarili. Ibang botante, kayo lang politiko may kasalanan. Kung sasabihin ng mga negosyante, kayo lang politiko, meron nagbabribe sa politiko. Maaring negosyante. Isa pa, yung nagbabribe, mga kababayan, nanunuhol. Ano ba ginawa nila? Di ba may kumakalat nga silang video? Kasama niya si Mocha Uson at saka itong si Banat Bay, si Byron Cristobal, na inuutosan na bayaran yung yung interview. 'Di ba? Suhulan yung interview para para lahat ng itatanong pabor sa kanila. Ibig sabihin ginagawa nila 'yan. Meron pong nagsasmuggle, meron pong drug lord, meron din po nagbebenta ng kanyang boto. So ang sinasabi ko po, if we want national renewal, we want revival, gusto natin pagbabago sa ating bansa, may acknowledgement nung bansa. Kaya natawa ko kasi yung isang nag-comment, kapatid ko pa, hindi daw siya agree. Hindi ka agree sa repentance? Repentance is saying, mali pag-iisip ko, baliktarin natin. So tingnan nyo po ang kultura, political, economic kultura ng ating bansa. Grabe po, pag mayaman. Ikaw nga, handa mong ipagpalit yung politika kaysa sa kapatid mo eh. Diba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, yung sinasabi niyang repentance, dapat lang yun sa kanya kasi unang-una, sinabi niya na nga hindi siya nagpifinger point. Kasi nga lahat sila mga kababayan, guilty sa panunuhol, pagsisinungaling, pandaraya, at kung ano-ano pa. Diba? Kaya nga ang pinakamahalaga daw ay pagsisisi. Dapat ka nga magsisi. Kasi kung paano mo nilinlang at tinuto ang mamamayang Pilipino nung tumatakbo ka, para manalo ka, ginamit mo pa yung 10,000 para sa bawat pamilyang Pilipino, nakalaunan kasinungalingan lang pala, dapat doon pa lang nagsisi ka na. Nakakalusot. Pag mahirap, hindi. Kung mayaman, naghirap, may kakainin pa rin. Mahirap, minsan walang panggamot, walang panghirap. Corruption, everywhere na lang natignan mo. Whether BIR, customs... Ano yung sabi? Mahirap, minsan walang gamot, walang panghirap. Congress, Senate, DPWH, pati pangdadaya sa media, So, what I'm... pati pandaraya sa media. O sino ba pinapatamaan niya dyan? Pati pandaraya daw sa media.
Sino ba ang kumakausap ng dalawang vlogger para bayaran yung para suhulan yung media para pumabor sa kanila yung tanong? Di ba si Senator Alan Peter Cayetano yan? Saying we're not pointing fingers in the sense that lahat po tayo kailangan mag-repent. Now alam nyo, kung ako lang ang Diyos, hindi ko patatawarin to. Kasi kahit dito sa mga binabanggit niya, nagsisinungaling siya point fingers of accusation doon sa mga gumawa ng kalokohan in specific instances na gusto mo na siya i-charge, di ba? So I know most of you understand. But syempre, pag pinick up ng media, lalo pag print, hindi naman na pre-print lahat. That's why nga, itong CIA 365, we don't talk politics. It's biblical principles. Regardless kung ano ang ating religion, we talk about issues that affect our daily lives. And we're talking about self-governance, di ba? So, let me say it in a different way. Kailangan parati may vision, di ba? Kailangan may pupuntahan ka. Hindi ka naman pwedeng sumakay ng jeep, hindi mo alam saan pupunta. Hindi ka pwedeng sumakay ng bus na hindi mo alam saan pupunta. So, as a nation, saan tayo gustong pumunta? Anong gusto natin marating? Yan. Wala na kaso nasabi na niya mga kababayan yung mga ganong klase ng salita Kaya kahit may tawag dito nakalimutan ko lang. Yung paglilinis mga kababayan ng dumi na ginawa mo. Damage control, sorry. Damage control na mga kababayan yung ginagawa niya dito. Kasi unang-una wala na, nasabi niya na Nabuko na siya mga kababayan na kahit pala siya guilty sa paggawa ng mga ganyang klase ng gawain, pagsisinungaling, panunuhol sa media, kung ano-ano pa. 'Di ba? Kahit pala siya guilty. Kaya wala siyang karapatan mga kababayan magmalinis. So para sa akin, kahit itanggi naman ni Senator Alan Peter Cayetano yan, ang tingin sa kanya ng mga kababayan Pilipino natin sinungaling. Bakit? Kasi nung nangako siya ng 10,000 para sa bawat pamilyang Pilipino, hindi niya po tinupad yon. So means, nagsinungaling siya para manalo bilang isang senador. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, naniniwala ba kayo sa mga paghuhugas kamay na ito na sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano? So comment below na lamang po mga kababayan na kung masasabi nyo. Kasi para sa akin talaga, wala, nasabi na niya, kumalat na, napag-usapan na, at hindi nakapanipaniwala kung magda-damage control pa siya. Kung babaguhin niya pa yung mga nabitawan niya ng salita. Alam niyo kasi ang problema, masyadong mabilis magsalita. Itong si Senator Alan Peter Cayetano, minsan hindi na po niya alam yung mga binibitawan niya pong salita. Na mali na pala at siya na pala yung sinisira noong kanya mga salitang binibitawan. So kayo, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.